Musta, Chief? Ito na yung hinihingi mo. Natutuwa ako, mas madalas na tayong magkita. Huwag ka mag-alala. Hindi ka lalagpas sa deadline. Pag lumagpas ka, pasabugin mo ang ulo ko. Hindi, joke lang. Basta sa tuwing kailangan mo ng pera, tumawag ka muna sa akin, ha? Tara na. Yes, sir. Sandali, may bibigay ako. Para sa ito, Chief. Ay, hidden camera to. Tapos, pwede mong i-record yung video sa phone mo. Ang taas ng quality ng video. Sinubukan ko na nga, wala akong masabi. Ibang klase. Para kang spiya, ba na James Bond. Babayaran ko to. Pakilista na lang. Ay, galingan mo ang panguhuli sa mga kriminal, boss. Saludo! Chief, kailangan mo ba talagang mangutang ng ganun kalaki sa isang loan shark? Bakit? Takot kang madungisan ang reputasyon mo? Mababayaran ko to agad. Manood ka lang. Pero sobrang laki nun. Naalala mo si Sergeant Im Yung-ju? Yung pinatay na pulis? Nasa loob daw ngayon yung taong pumatay sa kanya. Nasa ilalim ng bubong nila. Oo ba yan? Mamahalin ang intel na yun. Pag mali yun, patay sa akin yung informant. Di ba may membership para sa mga ganito? Alam mo kung magkano? Mga 30 min? 200 to 600,000 annually, depende sa credit. Yung para sa non-member, $20,000 a day. Sorry sir, sarado kami. Hindi club yung habol namin, kundi si Mr. Nayong din. Private detention sir. Kung wala kayong warrant, umalis na lang kayo. Tumabi ka nga. Lumayo ka na habang pwede pa. Ito, Copperfield. Maglalaro lang ako ng poker. Bodyguard ko siya. Papasok si Chief. Nasa mid-30s ang edad niya. Baka magkasing-hide kayo. Tapos mag-tekla siya sa kanang tenga. Doon lang ako sa poker table ng tambay. Please-kan mo yung mga kasamahan nila. Tapos nakakalamas mula sa likod. Kasi matapalang dito ko siya. Okay, boss. Long time no sense na. Sorry, puno na yung table namin. So, alis na lang ako. Maghihintay ako. Okay, kung gano'n, ituloy na. Teka, Sir Kim. Alis ka na agad. Bakit umalis ka kayo? Tapos sa kanila. Alam na maglalaro ka ng pupa na. Dahil kung hindi, umalis ka na rito. Bakit na isa? Swerte ni Mr. na. Naku, pinamaras kaya ito, detective pa. Mr. Jao, ano nangyari? Sinave mo ba siya? Sige, makikuha mo na siya. Napakasayo ng araw mo. Salamat. It's okay. Hindi na ako makapag-inay. May peglat siya sa kanang tenga. Okay, thank you. Alright. Busy ka ba ngayon, Mr. Lap? Kahingi ng business card. Wala akong ganun eh. Kasi kung tutusin, wala akong trabaho ngayon. Balita ako, may sinimulan ka raw na business ah. Pag sa credit record ko, kaya wala akong pera. Hindi ako sanay na marinig ka nagsasabi ng ganyan. Na wala kang pera. Nakakapanibago, Mr. Na. Kahit phone number mo na lang. Di ba mga kaibigan mong narito ngayon? Walang rason para di mo ito eh.
Masaya ka na. Naalala mo. Di man siya pina-aresto kita sa salang pagpatay kay Emil. Anong ginagawa nyo? Bagis na kayo rito ah. Pag hinawakan niyo pa ako, makakasuhan kayo ng obstruction of justice. Mga pulis ba kayo mga sagano? Oy, oy. Tama na yan. Palayuin mo yung mga tauhan mo. Lumayo kayo. Inamin niya yung pagpatay, Chief. Anong motibo? Mukhang sa simpleng pagnanakaw lang. Hindi siya kasali sa gang. At wala rin siya makakaaway. Ibig mong sabihin, isang inspector ang pinatay dahil lang sa pagnanakaw? At sinayong binang-amo ng taong pumatay? Eh ano nga? Paniniwalaan natin? Hindi po, Chief. Meron kayo hanggang Lunes para paaminin siya. Okay, Chief. Detective siya. Galing mo. Kung ganun yung chief ng intelligence unit tong nagbibigay sa kanya ng pondo. Yes, sir. Kung nagmumula sa loob yung pinanggagalingan ng pondo, hindi ko alam kung magiging mix ba ng problema yun. Baka yung pumatay kay Sergeant E. Nagawa siyang huliin ni Chief Pac na mag-isa. Sa kahina-hinala yun. Bakit? Kumpirmado ng si Pacgang yun to, di ba? Yes, sir. Bukod sa natuklasan mo tungkol sa sponsor, kailangang mapatunayan na tinanggap niya yung pera ni Shadong Chul. Di ba sabi mo umutang din siya kay Kwon Kian? Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi yung isang simpleng hinala lang. Hindi sapat yung nakikita lang. Matindi ang kanilang masasaksiyan natin ngayon, mga kaibigan. Sa anim na baka naglalaban ang number 3 at number 5 ang mga nauna. Nagawa pa kaya mga habol ng ibang kalahok? Mga kaibigan, si Mea nasa number 3 at si Kim naman ang nasa number 5. At pareho na sila sa final lap. Tingnan nyo, halos pagdating na si number 3 at number 5. Napagigil na si ibang mga kalahok. Huligo na sila. Number 3, Kay Emin. Number 5, Kim Jong-in. Pamalapit na sila sa finish line. Walang kukula, mga kaibigan. Walang kukula, walang higa. Nasa finish line na si number 10 at number 5. Talaga maigpit ang laban to at si number 5 ang nanalo. Maalas na mga talo pa. Pakitago lang po ang inyong mga ticket hanggang sa lumabas ang final decision. Oh, boss. Yung pinusta mo yung nanalo ah. Number 3. Oo nga! Number 3! Kay Emin! Ayos! Nanalo tayo! Sabi ko na nga ba siya yung nauna eh! Kung gano'n, magsa-celebrate tayo mamaya. Di pa pwede, magbabayad pa ako ng utang. Alin, yung kay Kwon Kian, yung ba utang mo, boss? Mas matino pa ako sa mga nagsusugal dito kasi ginagamit ko ito sa pagtulong sa publiko. Doon tayo. Nabayaran niyo ng buo yung utang. Walang ebidensya ng panunungol o pakikipagsabuatan kay Kwon Kian. Walang panloloko para sa pansariling pakinabang. Wala pa rin siyang matinong kontak kay Chatong Chul. Chief! Kasama rin ba ito dun sa mga binigay ng sponsor? Hindi ah. Ito ang nangunguna kong kayamanan na nanggaling sa isang 20 years na loan. Dito ako pag nag-retire. Habang buhay na akong lulutang-lutang at mangingisda. Pero,
Di ba medyo mali ito para ron? Mas konti na lang ang pisikal at material kong pag-aari sa panahong yon. Sleeping bag lang, gamit pang kusina, talaan. At syempre, alak. Oh, ingat! Uy! Mas! Astigdo! Wow! Yan ang sinasabi ko. Chief, kilala mo ba talaga yung papa ko? Hindi mo na talaga naalala. Ang ano? Dito ka lang! Higing pulis ka. Ang totoo niyan, baka akong